Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Umaasa si Lebron na hindi siya tinitingnan ni Austin Reeves at ng kampo nito kapag nagsasalita ang kanyang agent tungkol sa trade involving Austin Reeves at Jaren Jackson Jr. ng Memphis Grizzlies. Naging controversial nga ang statement ng agent ni Lebron na si Rich Paul. Sinabi nga nito na kung siya nga daw ang Lakers ay iti-trade niya si Austin Reeves para kay Jaren Jackson Jr. Although nagbe-make sense nga ito sa mata ng madaming fans, si Rich Paul nga ay hindi simpleng fan o podcaster lamang. Isa nga siyang super agent na malaki ang influence sa buong NBA. Madaming deals na nga nangyari dahil hawak niya ang mga players sa iba't ibang team. Lahat nga na nakikita nyo dito ay siya ang may handle nito. At isa pa ay bukod na lamang sa pagiging agent na Lebron, isa nga siya sa mga best friend nito simula noong sila ay mga bata pa. Kaya naman kahit ano nga ang sabihin niya ay naikokonek ito kay Lebron. Kaya naman umaasa na lang nga si Lebron na maisip ni Austin Reeves at ng kampo nito na wala siyang involvement sa mga sinasabi ng kanyang agent. Naibalita din nga kahapon na kinumpranta ng isa sa mga agent ni Austin Reeves si Rich Paul dahil sa mga pinagsasabi nito na i-trade ang kanilang player. Iniisip nga ng ilang mga fans na ang mga pahayag ni Rich Paul ay simpleng request ni Lebron na pinapadaan kay Rich Paul o sa media. Kayo ba mga kaibigan, ano ba masasabi nyo sa mga statement ng agent ni LeBron James tungkol sa posibilidad ng Austin Reeves and Jaren Jackson trade? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Anthony Davis at sa Dallas Mavericks. January 8, tantamaan ng injury ang kamay ni AD matapos itong tumama kay Lauri Markkanen. Kinumpirma ng Dallas Mavericks medical staff na may ligament damage sa kanyang kamay at posible nitong kailanganin ng surgery. Kapag inoperahan siya ay magiging dahilan nga ito ng pagpapahinga niya ng multiple months at very likely na sa playoffs na ang kanyang balik kung umabot man nga dito ang kanyang team. Ibinalita ni Shams ng ESPN na likely ay sasailalim ng surgery si AD at makakapag-miss ito ng multiple months. Sumagot dito si AD na sinungaling nga daw si Shams at maya-maya lamang ay binawi ni Shams ang balita at sinabi nito na matapos na kumuha ng second opinion mula sa eksperto sa LA ay hindi nakakailanganin ni AD na sumailalim pa sa surgery at muli na lang itong titingnan ng mga doktor matapos ang 6 na linggo. So ang iba nga ay nalilito pa din sa kung ano ba ang totoo. Well, ayon nga kay Brian Windhorst ng ESPN ay kung gusto nga ng Mavs ang full recovery ay kailangan ni AD ng surgery. Ganun pa man dahil nga pinapabango nila ang pangalan nito para sa mga trade talks, kailangan nilang ipalabas na makakabalik lang din ito bago pa man sumapit ang playoffs. Ito nga ay sa dahilan na mas madaling ang i-trade ang isang player na makakabalik lang matapos ang 6 na linggo kaysa sa isang player na halos playoffs na o sa playoffs na nga makakabalik. Pinapataas nga ng Mavs ang kanyang value ngayon sa usapan ng trade dahil 3 linggo na lang nga at trade deadline na mga kaibigan. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?